So yun nga, itutuloy ko lang yung aking kwento about sa aming church anniversary at nasa episode 3 na tayo ng ating church anniversary vlogs. Kung hindi mo pa napanood yung first and second episode ng aming church anniversary vlogs is pwede mong panoorin dito. Okay, let's proceed to the video. Pagkatapos nga nung morning service namin is meron pa kaming yung People's Fellowship sa hapon. Yung ibang mga church members is busy na sa paghahanda para sa aming dinner kasi wala na kaming service sa gabi. So diretso na yon yung People Fellowship ng 3 p.m. hanggang gabi na, kasama na rin yung mga ibang members ng church pagdating sa preaching, no? Habang yung mga ibang young people naman is nag-aayos na ng station kasi magpapagames sila ng Amazing Race. Inaayos na nila yung station dito ng Amazing Race. Dito pa kasi napili nila, sobrang init dito. Diyan sana oh, di ba kasya dyan oh? Huge shoutout din pala kay Sir Marvin Bunude, yung aming chef sa aming church. Kasi simula nung anniversary hanggang sa Young People Fellowship is siya yung nagluto. Ipapasalamat tayo sa Panginoon, nakasama natin siya. Ang kanyang work kasi guys is chef siya sa barko. Expertise niya is pagluluto. Buti naman niloob ng Panginoon na makasama namin siya sa aming anniversary. Kasi usually matagal siya sa barko. Mga ilang buwan din siya doon pag sumasakay siya. So malaking pasasalamat namin sa Panginoon na nakasama namin siya this time. Naka-ready na din yung mga ibang mga young people sa harapan ng church para i-welcome yung mga paparating na mga young people. So we expected na merong darating na mga ibang young people from other churches, but sadly ay hindi sila nakapunta. Siguro kasi Sunday yung church anniversary, so syempre Sunday may service din sila sa kanila. And also Mother's Day din nung anniversary namin, May 10. So meron din siguro silang mga program sa kanilang mga churches. Kami naman ay hindi namin sinabay yung Mother's Day sa May 10 sa anniversary namin, kundi nag-celebrate na lang kami nung sumunod na linggo. So we start the service, nagkanta ng Bible song, then merong action song na pinaawit si Brother Jerome na parang bago sa amin, which is good. I-try po natin itong lean forward, lean backward. Ready na po ba? Ready. Okay, ready, steady. Lean forward, lean backward, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, lean forward. Okay, kantay ko muna yung tono niya. Lean forward, lean backward. Ang unang pinalaro is fill in the blanks ng mga verses sa Bible. Paunahan lang magsulat ng sagot at one device per word ang rules nila sa game na to. So, halimbawa, ang yellow team ay may mali silang letter, yung mali team ng blue at red. May na. Okay! Yellow team! Sino susunod? Si Hana. 16, 17. Ano yung isa yung akin na tayo magkalita? May nanalo na. Pagkatapos nung unang laro na fill in the blanks is dumiretso na kami sa Amazing Race na games, which is yun ang pinaka-highlight nung palaro sa Young People Fellowship. Let's go! Pasensya na doon sa iba namin mga kasama kasi yung both na camera ko at camera ni Jerome is nasa grupo namin kasi kagrupo ko din siya. But sadly, yung footage ni Jerome is hindi rin na isali dito sa video na to kasi nabura niya na gawa nung naglalag yung phone niya dahil nilipat niya doon yung mga videos. Sana pala binigay namin sa ibang team para meron ding ibang POV, no? Pero anyway, may footage naman tayo, so yun na lang yung gagamitin natin dito sa video natin. Kami yellow. Yellow ako yellow. Nung
Amazing Race na nung unang punta namin sa pinakaunang station namin is nagkamali kami ng station. So nagkaroon ng konting delay. So yung delay na yon is malaking epekto kasi time-based yung kumbaga time trial yung Amazing Race namin. Form a single line. Ano? Station 3 court. Hindi naman 3 to 2 yan ang 3 o sa likod. Ang pinakauna pala na station namin is nasa likod. Ang mechanics doon is may tanong na ibibigay sa'yo at sasagutan ninyo. At yung letra ng sagot, bubuuin nyo sa pamamagitan ng items sa paligid na nagsisimula din sa kaparehas na letra nung sagot. Walk on water, Peter. Baby, ano? Ano gagawin? Pupulutin lang? Pulot kayo, kukuha kayo. Hindi, pulot daw, pulot. Bawal yung mga nasa inyo. Ay, pulot. Pulot. Medyo nahirapan kami kasi merong sagot dun sa mga tanong na Lazarus. So may letter Z. Day pa, day. Deeper. Oh. Nung natapos namin yung pinakaunang station, tsaka kami bumalik dun sa unang station na pinuntahan namin, which is yun yung second station namin. Ang mechanics naman dito is kailangan ma-shoot yung bola sa cup sa pamamagitan ng PVC. So meron kaming tag-iisang PVC na hawak. Kumbaga pag dudugtungin nyo lang yung PVC para ma-shoot nyo yung bola dun sa may cup. Ready, go! Wait lang. Medyo natagalan kami doon sa part na yon kasi nahulog yung bola. So nakailang try din kami. Kasi pag nalaglag yung bola at the end, babalik ulit sa umpisa. Ang bigla. At before matapos yung last ball is muntikan pang hindi ma-shoot yung bola kasi rumampa dun sa kamay ng isang naghahawak dun sa may bandang dulo. Pero nung rumampa yung bola dun sa kamay niya is na-shoot pa din naman. Kaya nabigla kami, nagsigawan kami nung time na yun. Ready, go! Okay. Stop. Malibat. Idiretso na, baba. Dito naman sa next station na pinuntahan namin, ang mechanics ng laro dito is shoot mo lang yung straw sa bottle pero meron kang scope sa mata mo which is napakaliit ng nung butas. So mahirap ka talagang makakita. Para sa amin, sa mga iba is madali naming nagawa pero may mga iba na nahirapan. Yun, alam. Isipin muna kung nasaan yung bote. Oh, ulit. Ang pinakahuling station namin is sa loob ng church. At ang mechanics naman nung laro dito is bubuuin nyo yung 66 books of the Bible, Old and New Testament. So yung group yan sa inyo yan. Makakapat kayo ng Bible, bukas na Bible. Hanapin nyo lang yung mga books which is printed yun. Tinago nila sa paligid ng church, sa loob ng church, sa mga upuan. Nakadikit lang sa mga pader. So, ang mangyari is paunahan na lang maghanap ng 66 books. So, medyo matagal din yung laro na to. Hagay eh. Amin na lang to. Hagay, habakok. Si Panaya. Mali ito. Wait lang. Oy, kukunin niya amin! Tapos noon is natapos namin yung books. So yung team namin, yellow team kami yung nauna. Pero nung announcement na nung nanalo nung entire race is panghuli pa rin kami. Kasi time-based or time trial yung laro. So marami kaming nasayang na oras kahit nauna kami doon sa last game. After nung games is nag-settle down na at habang cool down is nagpakanta muna si Mother Jerome ng isa pang Bible song at after nun nagkaroon ng special number quartet at start na nung preaching ni Pastor Edwin. Again, I would like to take this blessed opportunity
na magpasalamat sa inyong generosity and hospitality ng church na ito. Naging blessing ulit yung preaching ni Pastor Alvarez. Akala ko nga more on young people yung preaching niya. Siguro dahil nakita niya rin na nung preaching na is nandun na rin yung ibang mga members nakikinig. So yung preaching is naging pagpapala sa both sa mga young people at sa mga adult na mga members. Ang totoong yaman ng isang church ay hindi na nasusukat sa material na bagay. Ngunit na tayo nasusukat sa biyaya ng Diyos na nakikita sa buhay ng bawat isa. Yung preaching ni Pastor Edwin is umikot dun sa mighty men ni King David. So, ang point ng message is inilagay sila dun ng Panginoon, yung mga mighty men with the chosen servant of God, which is David. So, the same way din sa church, kung saan inilagay tayo ng Panginoon sa isang church, like in the book of Acts, added to the church daily. So, the same way na nilagay ng Panginoon yung mga mighty men with the chosen servant of God, the same way din sa mga members na inilagay sa church, chosen servant of God, chosen pastor na mag-feed sa kanila ng understanding sa salita ng Panginoon. Serve together with the chosen servant of God. Naglilingkod ka na rin lang. Huwag kang maging detached sa pastor mo. Stay attached. Serving with your pastor. Pangalawa, commit to serve to the servant of God. Commitment till death do us part. For better, for worse, in sickness and in health, for richer, for poorer, till death do us part. Let that be your commitment. So, in-emphasize din ni Pastor Edwin na the chosen servant of God is not perfect and a member should not live for a reason na nagkakamali ang isang pastor. So, it is a reminder to the church na maging faithful tayo kung saan tayo nilagay na church kasama yung lingkod ng Diyos na pinili ng Panginoon para magpakain sa atin spiritually. Ang presensya ng Panginoon ay nakay David. So that naglingkod sila doon sa pinili ng Panginoon na kung saan naroon siya. Huwag kang aalis sa church na kinabibilangan mo dahil mas guwapo yung pastor sa kabilang simbahan. Ano sabi lang sa Acts 2:41? And the Lord added to the church 47. Sino ang nagdagdag sa atin sa Ecclesia? It's the Lord. Sa 1 Corinthians 12, the Lord set every member in the body as it has pleased. Hindi ka lang idinagdag. Inilagay ka pa ng tama. He set you in that ministry. Tapos, the same chapter, 1 Corinthians 12, the Lord tempered the body together. Ano yung tempered? Tinimpla tayo ng Panginoon sa payo sa kanyang kaloob. Iba-iba ugali natin. Iba-iba ang kakayanan natin. Pero nalugod ang Panginoon nung nilagay tayo sa iisang eklesiya. Hindi pa Panginoon ang naglagay sa inyo at merong isang pastor na inilagay. Hindi kami perfect na mga pastor. Meron kami strengths, meron kami mga weaknesses. But the Lord is so good to place us to be the under-shepherd of our life. Nagkaroon din ng altar call at almost lahat ng mga young people ay nag-forward at dala-dala yung kanilang mga prayers din at commitment sa Panginoon. The altar now is open. Would you come? Pagkatapos nung preaching is picture taking kay Pastor Edwin kasama ng mga young people at ibang mga members ng church. Tapos bigay na ng prizes dun sa mga nanalong team. Tara na sa likod guys, tayo ay kumain. Gutom na ako. So natapos yung fellowship mga 8 PM na din. So medyo nagutom na din yung mga young people. So after nun is kumain na kami sa likod. Masasabi mo bro? Quality. Bawi. Bawi na lang. Chicken. Pagkatapos kumain, ang unting pahinga at umuwi na din kasi pagod na din tayo, no? So hindi ko na nakuhanan yung ibang mga nangyari doon, which is kumain lang talaga yung ginawa namin after nun. Then umuwi na kami. Our 42nd church anniversary is now officially ended.
doon nagtatapos yung ating Young People Fellowship at sa last episode ng ating church anniversary vlog which is ang overnight Thanksgiving fellowship namin sa Balaki Island. See you guys again and thank you for watching the episode 3 and see you guys on the last episode ng church anniversary vlogs namin. God bless. See you in 2027. Nang bigla na lang.